21 times daw nagmura itong si dating Pangulong Duterte, mga kababayan. Yan talaga ang bilang ni Kilay. Nung inimbitahan nila si dating Pangulong Duterte doon sa Senado, na ang sabi nitong si Chis Escudero, na parang hari daw itong si Duterte dati eh. Sanay daw na maging bossing, mga kababayan, dahil naging mayor, naging presidente, na sa kanya lahat ng galing yung mga istorya, ganyan. Pero ngayon, tinatawag na daw ng mga sir at ma'am ang mga senador, mga kababayan. Parang nawala ang pagkahari. Yan ang tila tinutumbok nitong si Kilay, mga kababayan. Panoorin po natin, ha? Ito unang pagkakataon na nag-attend ng dating Pangulo. Ito unang pagkakataon na sumampa siya. Ito unang pagkakataon given his personal. Para lang nagtutula, mga kababayan, no? Ganyan ba talaga ang natural na magsalita itong si Kilay, mga kababayan? Imagine nyo na lang na ikaw si Heart Evangelista, tapos mag-uusap kayo, ganyan magsalita. Hindi ba na usually mayor siya, naging presidente siya, siya ang hari. Siya ang hari. Ngayon, hindi ka na hari, Duterte. Yan ang tinutumbok ni Kilay, mga kababayan. Siya, naging presidente siya, siya ang hari, siya nasusunod. Biglang mag-a-attend ng hearing at tawag sa lahat ay Sir, Ma'am at ngayon, Ma'am, Sir na. Ang hari, mga kababayan daw. Sunod. So as best as could be, I was satisfied with the hearing. Satisfied siya na ang hari, mga kababayan. Ngayon, sineser na sila. Nasaan ka pala, Cheese, noong panahon ng hearing? Watching it afterwards, you could have wished for more, of course, but I don't blame you. Always in hindsight, no? Palagi naman, it's always 2020. Pero 2020 daw ang kanyang vision, mga kababayan, habang nanonood kay Duterte. Sa TV. Hindi pumunta. Tapos, pagkatapos ng hearing ngayon, nagpuputak kung saan-saang media. Si Senator Coco Pimentel, were you satisfied with how he handled it? I ask you that because there were instances, for example, when Senator Risa Ontiveros had to ask the chairman, Senator Coco Pimentel. At least Pimentel, hindi siya maangas na kababayan, no? Hindi niya inangasan si dating Pangulong Duterte. At least okay ka rin. Dito, Pimentel, medyo okay ka. She said this is... Ang nagre-reklamo ngayon, mga kababayan, itong tato ang Kilay na si Chis Escudero. Ikaw na lang sana nagpunta doon, Chis. Our house. Diba? Atin ito bahay natin ito. Tama ba yung parang pagmumura? Bakit inimbitan nyo in the first place? Alam nyo, nagmumura eh. Tingnan nyo ang Kilay, mga kababayan. Marami na palang puting buhok ito si Chis Escudero, no? Dito sa gilid, mga kababayan, pansinin nyo, puti na. Siguro pinapaitim na lang niya, mga kababayan, pero dito, mga bagong tubo, dito, mga kababayan, puti na. Ang buhok lang, mga kababayan, na hindi puputi sa kanya, kanya Kilay dahil hindi yan buhok tato. Yung Kilay niya, mga kababayan. Walang kilay yan si Chis dati Kung mayroon man, mga kababayan, parang balahibong pusa lang. A baby hair. Ayun, mga kababayan, pinatatuan ni Heart Evangelista. Si dating Pangulong Rodrigo Duterte. At nagpahikaw pa. Ayaw, tanggalin talaga, mga kababayan. That's one, sir. You have to understand, Senator Pimentel is the minority leader. He does not handle committees, and it's been a while that he's handled committees. Unlike Risa, who has a committee. Nakita niyo? Committee ni Risa na judge, jury, and executioner. Yun naman yung... Akala siguro ni Risa na magagaya niya kay Kibuloy, Alice Guo. Sino pa ba yung binuli nilang Risa? Yung na Senyor Aguila. Ito, ginagaya niya si PRRD, mga kababayan. Ako ang hari dati, ha. Ngayon, so palpal left and right, mga kababayan, kay dating Pangulong Digong. May investigation niya kay Alice Guo. But this is the first time, I think, Senator Pimentel will be chairing a committee after nearly or over 2 years. So, kanya-kanyang style yun. Kung maluwang, mahigpit. But at the end of the day, Senator Pimentel still ruled properly matapos hilingin at humiling si Senator Risa Ontiveros na ganto, kinatigan naman niya, kinampihan naman. Would you have allowed that, the former president, to use foul language? And foul language daw, mga kababayan. I think you had it counted, no? Or you asked kung ilang beses? According to my staff, 21 times. Pinabilang niya sa kanyang staff, mga kababayan. My staff, 21 times. Okay. 21 times daw nagmura yung dating Pangulo. 21 times ang pagkabilang ng staff ni
kilay mga kababayan sa foul words daw ni dating Pangulong Digong. As part of the narration, I would agree and allow it. Sabi mo, OA. Narinig nyo interview na sa ABS-CBN mga kababayan? Sabi niya, OA yung pagmumura ni dating Pangulong Duterte. But as part of his statements inside the committee, that could have been corrected and or removed. At OA. O bakit wala ka doon? In the first place, ikaw sana ang mag-correct. Tingnan natin kung saan yung tapang mo. Ang kaya mo ba? Siguro sunog ang kilay nito mga kababayan. Ubus. Pati yung tato, matanggal yung ink Moved niyan. from the records. Ano yung pagkakaiba ng as part of the narration? Ikaw ba naman ang makakita? No, mayroon ko, nagpunta ako doon, nakita ko yung bangkay, bla bla bla. Nagmura. Sinabi ko, ganon. Kinukwento niya yung nangyari, nagmura siya as part of the narration. Yes. Pero kung nagmura siya mismo habang nagsasalita o may kausap bilang pagsagot sa tanong, ibang usapan yun. So doon sa 21 times, Hindi ko... Oy, bakit big deal sa inyo yung pagmumura? Ito ang hindi naiintindihan ng mga lokbo na ito mga kababayan. Nakafocus lang sila sa mura ni PRRD. Hindi nila kinukuha yung context bakit nagmura. Yung mensahe ni dating Pangulong Digong, bakit nasabi niya ang mga bagay na iyan? Sino ba naman ang hindi magpapamura sa mga pangyayari ngayon sa ating bansa? Niyo. Ipipraise mo, kilay, yung mga ang dami ng nabiktima. Pa nabibilang ko ilan yung part of narration at ilan. Wala pa kami doon. would you say half? A little more? Because you said something Nang lipstick pa, no? Tsaka may hika. Kulang na lang wig, mga kababayan. Para ng nanay ni Heart Evangelista. during the Roughly, kapitan. probably roughly, a little less than half. A little less than half is what, sir? A little less than half yung hindi part of the narration. I see. Probably, again. But don't hold me to it because I haven't actually counted which ones. Now, Bala kayo. Big deal sa kanila yung foul words daw, mga kababayan. ang issue pa nga kaninang pinag-usapan namin, paano mo ilalagay ngayon sa transcript? So, nilagay na lang namin as is. Ilagay Kesa nyo as is. mapintasan pa kami na may ginawa Mag-invento kayo ng word. kami doon. So, nilagay na lang namin muna as is. Again, we're a plenary body. A member can say, we should remove it from the records. And Heart Evangelista, mga kababayan, natuhog ni Chiswis. expunge it from the records. Bakit wala pang anak si Heart? Para makita natin, mga kababayan, na anong itsura niya. Baka mukhang si Cheese, mga kababayan. Siyempre, siya tatay eh. Records. It'll be voted upon and it'll be decided accordingly. Sige. How about the heated exchange between the former president and Senator Risa Ontiveros? There were times, nung nakita niyo... Supalpal. Parang indirect na nasabi ni dating Pangulong Duterte, ubob itong babae ito. Yung time na mga kababayan na sabi niya, magtanong ka muna sa lawyer. Go, ask the lawyer. Tapos sabi pa ni dating Pangulong Digong, pwede i-stop muna natin itong hearing. Sige, suspend muna. Tapos sabi niya kay Pimentel, pagsabihan mo nga yung senador na yan. Malaking sampal, mga kababayan. Hindi kasi nakakaintindi sa batas eh. Gustong ipaako niya kay Duterte, mga kababayan, yung kasalanan na ginawa ng pulis na nag-go beyond the policy ng gobyerno. ba yun at medyo ninervyos Dati sa Criminal Act, sabi ng dating Pangulong ba kayo? Digong. Hindi, kasi buong tiwala ako kay Senator Risa that she will be able to hold her ground. And she actually did, to her credit. She would be able to hold her ground and she did. Sige, hold mo ang ground dahil hihilain ka sa impyerno ng dating Pangulong Duterte. Yan sabi ng dating Pangulong Digong. To be fair to both Senator Risa and the former president, sila mismong dalawa, medyo hindi naman nila pinaabot sa puntong yun na magsisigawan at Sigawan! Yan ang gusto natin. Sigawan ni dating Pangulong Digong si virus, mga kababayan. away na talaga sila. But the former president raised his voice at one point. Dapat That to is- dahil ubob eh. Syunga ito si virus talaga, mga kababayan. Hindi nakakaintindi. Nakikipagdebate sa piskal at saka sa prosecutor. Hindi alam ang batas. Gustong ipaamin yung kasalanan ng pulis. Criminal Act. To Senator Risa Ontiveros. That is correct, which happens also in some of the hearings. Minsan, pinapaalalahanan yung miyembro, yung resource person. Minsan, pinapaalalahanan ng chairman. I'll give you an example, Pinky. The former president asked a member of the Senate a question. Usually, pag may resource person na kino-question ng isang senador, papalag yung senador. Hindi Ano kayo, mga Diyos kayo? Hindi kayo pwede questionin? Ganyan sila, mga kababayan.
Hindi pwedeng mag-question, ask back ang resource person. Like, bakit mo naman tinatanong sa akin yan? May ebidensya ka ba? O, bawal ka do not question our authority. Ganyan agad sila. Ba? I was gonna go there. Isa pa po yun. Sumagot siya Si Senator Bato. Oo, okay. Now, let's get... Pero si dating Pangulong Digong, nakalusot ba kababayan? Si Bato ang tinanong. Sumagot din si Bato. Give them some context, sir. No, kung yung tinanong mismo na dapat sana hindi, dahil nga resource person sila. Kasi siya nga ang inyong mga senador dyan. Hindi alam magtanong mga kababayan yung educated question, sabi ni dating Pangulong Duterte. Ay sumagot, sino ba naman yung ibang miyembro para magreklamo para sa kanya? But you have rules. You have rules to follow. Resource persons, such as the former president, cannot ask questions to the senators. Yan mga kababayan ang kaungasan dyan na walang kwenta yung in aid of election nila mga kababayan sa Senado, sa Kongreso. Bawal tanungin ang mga senador. Yung mga resource person, bawal magtanong. Sila lang ang may karapatang magtanong. Ano masasabi niyo dito mga kababayan na binilang talaga ni Chis Escudero ang pagmumura ni dating Pangulong Duterte. 21 times sabi ng kanyang mga staff, tas inutusan niya na magbilang sa mura. Si presidente na dating hari na ngayon, na si Sir na sa kanila. Anong masasabi niyo dito? Post your comments below.